Si Rajuman Lourdes po ito. Good afternoon. Good afternoon, Lourdes. Magandang hapon din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Okay, Asek, para lang maging malinaw kasi nakausap namin yung PNP Makati. Yung nag-viral, yung dumana tayo sa number 1, yung nag-viral na tao na lumutang mula po sa Imbornal, siya po ba'y lalaki o babae? Lourdes, yung pong aming na-reach out ay babae po. Ang pangalan po niya ay Rose. Apparently kasi, Lourdes, meron ding ibang mga, may mga iba siyang dating kasamahan, Okay. na naninirahan nga dyan sa lansangan. Okay, so possible na existing din yung sa LGBTQ member na ito and iba rin si Rose at same silang nakatira din sa mga Imbornal. Okay, tama po iyan. Batay nga dun sa aming pong isasagawa ngayon na reach out activity, hinahanap namin yung sinasabi na may pangalan, letter B, yung umpisa. Na lalaki ito na mahaba yung buhok. Iba siya kay Rose. Okay, Si Rose okay. kasi ay dati nga nakatira sa lansangan, but ngayon po ay nangungupahan na siya sa isang barangay dyan sa Makati. Kasama niya yung kanyang partner na barker nga ng jeep. Okay. Iba. Apparently, Lourdes, iba yung tinutukoy nyo, na lalaki na mahabang buhok. And actually, siya ay linolocate ngayon nung pag-abot team natin. Mula nga nung naipaulat iyan sa amin. Si Rose po, paano niyo po ito nakuha? Okay. Nung nag-viral yung kanyang photo nung isa pong araw, yung pong pag-abot team ng DSWD, umikit na po doon sa lugar at nagtanong-tanong. Meron po kasi mga sa mga barangay, sa police, sa mga security guards, gayon din po doon sa mga ibang mga street dwellers na nakita rin po in that area. So nagtanong-tanong hanggang sa nung balikan ng isang araw, natuntun siya doon sa isang barangay. And yun nga, kinumpara naman yung original photo na na-publish and doon sa individual na nakita po namin at siya nga po iyon. Pero hindi po siya naabutan sa kanal? Hindi po. Okay. Actually, ang kwento nga niya, Lourdes, ganito. Nangangalakal kasi siya at naghahanap ng mga plastic, ng mga ibibenta, ng mga recyclables. So naglalakad siya in the area, awak-awak niya yung kanyang gamit sa pangangalakal. It's actually parang blade. And then, nag-slip daw sa kanyang kamay, nahulog doon sa may kanal. So, ang ginawa niya, dahil very valuable or precious itong tool niya na ito sa kanyang pangangalakal, bumaba siya doon para kunin. At dinidescribe niya sa amin ni Secretary Rex Gatchalian na masikip yung lugar. Ipinilit niya rin yung kanyang sarili na magkaasa para makuha yung kanyang gamit. So, when she emerged, nung lumabas siya mula doon sa kanal, nagulat na lamang po siya. At marami pong tao at pinipicturan po siya. So what she did was, tumakbo siya kasi natakot siya. Kasi akala nga daw niya parang may dadampot sa kanya. So siya po ay tumakbo, nagtago. Until yun nga po, natuntun po ng ating mga pag-abot team. Lourdes, kasi ganito, ang DSWD, nabigyan po ng kautusan ng ating Pangulo, ng Pangulong Marcos Jr., nabigyan ng proteksyon at mas maayos na buhay yung mga kababayan natin na nasa lansangan. Kaya nga po ang DSWD nagpatupad ng pag-abot program. Dito sa pag-abot program, we reach out to families and individuals in strict situations and then we provide them with appropriate intervention para hindi na po sila manuluyan dyan sa mga lansangan. So, actually, itong pag-abot program, 24/7 po natin isinasagawa ito since 2023. In fact, more than 10,000 families and individuals in state situation. Yun na pong ating na-profile dito sa Kamaynilaan. And more than 5,000 of them ay na-reach out na po natin at nabigyan ng kaukulang tulong. At kasalukuyan pa po natin hinahanap o binabalik-balikan itong mahigit 5,000 pa po na mga families and individuals in state situation because we really wanted to take them out of the streets at bigyan ng mas maayos po na buhay. Asek, gaano sila karami na nakatira sa mga Imbornal? Tinanong din namin yan si Rose Lourdes kung ilan ba yung mga niya dati niyang kasamahan.
She could not identify kasi yung mga iba nga daw pansamantalang lang naman na nagpupunta doon sa yung doon sa malaking culvert. Meron kasing photo na lumabas. So pina-describe namin sa kanya at kahapon nung kinausap namin siya ni Secretary Rex Gatchalian doon sa processing center, she committed na tutulungan niya kami na puntahan yung pong mga dati niyang kasamahan at kausapin na sumama po sa ating pong pamahalaan at tanggapin po yung offer ng pamahalaan na assistance. Alam mo, Lourdes, ang kwento kasi sa amin ni Rose, kaya daw sila natatakot, nagtatago, at tumatakbo, is ayaw nila yung mabagan siya. Natatakot ako sila sa ganon dahil maybe in the past, na ganon, na nababagan sila. Kaya kapag nakakakita daw sila ng mga naka-uniforme, tumatakbo sila. And now, napatunayan niya na with DSWD pag-abot program, ay hindi naman po siya mababagan. Sa bagpus ay tinutulungan pa po siya. So, kanina umaga, Lourdes, ikwento ko lang ha. Please, Mama. Umaga, sinamahan niya kami. Sinamahan niya kami doon sa may yung creek na malapit doon sa isang ospital dyan sa Makati. And bumaba siya doon sa culvert para silipin kung nandun yung kanyang mga kasamahan. And nakita nga na wala. Siguro baka dahil nag-viral Nagtago. Opo. Oo. So ang sabi niya sa amin, baka nandun sila sa may Osmeña Highway, doon sa ilalim ng Skyway. So pumunta kami doon, kasama namin siya, kami nila Secretary Rex Gatchalian. At doon nga, may mga nakita rin kami doon natutulog. So kami pa yung gumising po sa kanila, kinausap. And meron kaming 3 doon na na-reach out. Yung isang nga person with disability na may 2 pang alagang aso. So na-reach out namin sila, dinala sa processing center para mabigyan ng paukulang tulong at hindi na sila bumalik doon po sa lansangan. Kasi napaka-delikado yung manatili sila sa lansangan. Kung iba't ibang kapahamakan ang maaari po nilang kaharapin doon. Kaya yan, sabi ko nga, Lourdes, nagpapatuloy ito na activity po ng DSWD. Sec, kung hindi ito lumabas at nag-viral, hindi ito alam ng DSWD? Actually, Lourdes, ito nga yung na-discover namin, May 13 of this year, na-profile na namin si Rose. Okay. Na nakausap na siya ng aming po mga social workers. Unfortunately, on that day, ayaw niyang sumama sa amin. Kasi again nga, takot siya dahil akala niya mababagan. Oo. So, it's good na binalikan uli siya ng aming pong mga social workers and finally, na-convince po natin siya na sumama at yakapin po yung mga serbisyo ng ating pong pamahalaan. Okay. Ano po yung tulong na naibigay po sa kanya at maibibigay sa iba pa? Okay. Of course, the immediate assistance na i-provide natin ay pagkain, temporary shelter, counseling, kasi alam mo, bagamat hindi natin madidisclose, but naging masalimuot din po yung buhay ni Rose. So, kinakailangan na ma-process natin siya, she goes over that experience nang sa gayon mas maayos yung kanyang magiging kondisyon. So, nagkaroon ng psychosocial counseling. And then, kinausap siya ng mga social workers kung anong gusto niyang tulong. Sabi niya, sari-sari store. So, in-assess po siya, ano ba yung kanyang mga skills, marunong ba siyang maghawak ng pera. Doon sa kanyang kwento, nangangalakad siya, kumikita siya ng mga 300 pesos. Yung partner niya, kumikita ng mga 200 pesos daily sa pagbabarter. So, ngayon, nakakaupa nga sila ng 2,000 pesos kada buwan doon sa bahay na inuupahan nila. So sabi bilang mga social workers, baka pwede nga, kaya nga magnegosyo. So yun po ang isa sa mga tulong na ipapaabot natin. So yung negosyo niya, na sari-sari store. Sari-sari store. And then nakita natin na maaari pala siyang parang pumasok sa cash for work ng DSWD or similar to that. Na ang gagawin po niya, itutulungan kami sa pag-abot program, mag-identify ng mga individual na dati niyang naging kasamahan sa lansangan para ma-convince at sumama sa DSWD. So, pwede pala siyang, we're now exploring the possibility of pwede siyang ma-engage as a parang worker ng DSWD for that service. Okay, ma'am, yung si Rose din po ba itong nabigyan ng 80,000 daw? Yan to yung assessment sa kanya. Comprehensive package of services yan, Lourdes. Okay. So doon sa naging assessment ng social worker sa kanya kahapon, yan ang pwedeng ipahatid na tulong po sa kanya.
Okay. Linawin ko lang, ASEC, ha? Hindi pa ito hawak ni Rose. Hindi pa po. Hindi pa niya hawak ito. Sapagkat, again, Lourdes, linawin ko. Opo. Kapag nagpo-provide tayo ng tulong, especially na ganito, kinakailangan kasi na i-capacitate muna natin sa bigyan ng karagdagang kaalaman at ihanda sa pagpapatayo o pagsisimula ng kanyang maliit na negosyo. So, it's a process that we have to undergo, but yan namang pong tulong ay maipapaabot sa. Yung 80,000 saan galing? Under the pag-abot program of the DSWD. It's napakalaki. Yan nakapaloob dun sa pag-abot program ng DSWD. Depende kasi sa assessment ng social workers po natin, kung ano yung kaukulang tulong na maipapaabot po doon sa mga families and individuals. Oo. At least malinaw, ASEC, kasi ang sabi ng mga nakikinig, kung ibibigay yung 80,000, ang paniniwala nila, mahihirapan si Rose na gamitin to sa tama kasi hindi siya sanay humawak ng ganyang kalaki. Actually, ito ay dahil ang gusto niya kasi sari-sari store. So, tutulungan natin siyang magtayo ng kanyang sari-sari store at bibili noong mga ibebenta niya doon sa sari-sari store. So, hindi talaga cash na ibibigay. Yun lang ay sumatotal noong tulong na may ibibigay sa kanya. But siya ay gagabayan at tutulungan sa, how do you call it, yung disburse nung fund para doon sa kanyang sari-sari shop. May asawa ba siya? Dalaga? Biktima ng karahasan? Batay doon sa kanyang kwento, Lourdes, siya ay may partner. At itong partner nga niya ay barker sa jeepney, sa isang jeepney line dyan po sa may Makati. Wala po siyang anak? Wala po. Okay. ASEC, maraming salamat kasi viral ito at naguguluhan yung ating mga kababayan Salamat, ASEC, yung mga ganito pala. Kung may alam kayo, ipaalam sa DSWD para matulungan. Ano po? Yes, Lourdes, actually yan nga yung gusto ko sana na baggitin. We would like to use your program sana. Take this opportunity to inform the public na kapag may nakikita ko kayo ng mga families, individuals in street situation, ibig sabihin yung mga naninirahan dyan sa mga lansangan, lalo na yung may mga vulnerable na miyembro ng pamilya, matatanda, person with disability, mga babae, yung mga bata. Ipagpaalam niyo po sa DSWD. Pwede po magpaabot ng mensahe sa pamamagitan ng aming official communication platform at DSWD Service and pag-abot program ng DSWD para kapag na-report niyo po iyan, pupuntahan po agad ng aming mga social workers ng pag-abot team para po makapagsagawa tayo ng reach out activity. And again, para po tulong-tulong tayo, mailayo sa kapahamakan, ito pong mga kababayan natin at mabigyan sila ng karapatan. ASEC, maraming salamat ho. Maraming salamat din sa tulong. Mabuhay kayo, ASEC. Maraming salamat, Lourdes, at magandang hapon po sa inyo.